So, this is the reason kung bakit napaka-importante para sa isang company na mag-invest talaga sila. Okay? Kasi nga, we have to do something. We have to understand how the consumer's minds work. And in that way, maintindihan natin yung ating mga consumers. Ngayon, para mas maintindihan nga daw natin sila, pwede nating tignan itong model of buyer behavior. Okay? So, kung mapapansin nyo dito, may tatlong box. Okay? Sa ibang libro, tinatawag nila ito na black box model. Okay? Pwedeng pwedeng mag-react, pwedeng mag-thumbs up, heart, etc. or thumbs down kung kailangan, ha? Ngayon, so ano-ano itong mga boxes na nandito sa black box model o model of buyer behavior? Dito sa may left side, nandito yung environment. Sa gitna yung black box, the buyer's black box, at saka yung buyer's response. Now, alam niyo naman guys, ang response lang naman dalawa. It's either gusto mo o ayaw mo. Okay? Now, kung mapapansin nyo, may arrow dito. Yan. So, ang arrow ay lahat pointing towards the buyer's response. Kasi, ang gusto nating masabi dito is that ang isang consumer, whenever they make a decision, talagang dalawa lang. It's either they like it or not. Okay? Kaya lang ang tanong dito guys is that, kung nasa marketing side ka, is anong pwede kong gawin? What am I going to do? Or is there anything that I can do para favorable sa akin yung magiging decision niya? Okay? Sa kamay ng isang marketer o sa kamay ng company, nasa kanya yung marketing stimuli. So, ibig sabihin ito, this is within the control of the company. Sir, ano ba yung marketing stimuli? Marketing stimuli, guys, are impulse or informations that evokes reactions. O, ano ibig mong sabihin nun? Example. Halimbawa, nandun tayo sa klase, face-to-face, no? Tahimik. Tapos bigla na lang may nagpasingaw. Diba? May nagpasingaw dyan, yung medyo may gumanon. No? Ngayon, ano unang reaksyon kagad nung nagpasingaw? Diba? Titignan kagad yung katabi niya. Okay? Titignan kagad yung katabi niya. Bakit? Turuan na to guys. Diba? Bahala na. Pero kailangan hindi ako yun. Diba? Biglang titingin yan, tapos tatakip sa ilong na ganun, na kunwari ay hindi guilty. Ngayon, ang tanong, yung iba ba? Yung bang nadinig nilang yun, magdudulot yun ng reaction? Yes. Yung iba pwedeng tatawa, yung iba pwedeng magtatakip kagad ng ilong. Diba? Kahit hindi mo pa naaamoy, the mere fact na may nadinig kang lumangit-ngit na ganun, matik. Yan guys ang mga stimuli. Ngayon, sa marketing, merong mga stimuli. Kung mapapansin nyo, sa marketing stimuli, nakalagay dito yung 4Ps. Product, Price, Place, and Promotions. Kasi, sila yung at disposal ng company. Sila yung pwede nilang gamitin to evoke a reaction. Example, product. Taas ang kamay ng bumili ng isang product dahil nagandahan lang siya. O, diba? Ang dami. Humigit kumulang 5 yung nagtaas ng kamay agad. O, diba? Meron ba dito na bumili ng isang product dahil kursunada lang niya yung kulay? Kulay pa lang to, ha? Wala pang ibang factor. Color pa lang. O, diba? Meron din. So, ibig sabihin, product itself can really move mountains. Diba? Product mismo, kayang-kaya na kagad tayo ma-impluwensyahan. Kaya pala, grabe, no? Pila balde nung nilaunch yung iPhone 14 Pro Max. What more pag nilaunch yung iPhone 15 Pro Max sa Pilipinas? Baka mamaya, alas 12 pa lang din ng hating gabi, may pila na sa mall. Diba? Oh. Sa India, ganyan din yung nangyari. Nakita ko lang sa Facebook. Ngayon, price. O, diba? Pwede rin ba yung price? Pwede. Halimbawa,
Bakit nga ba ang daming bumibili sa Divisoria? Dahil ba ano? Dahil ba maraming pagpipili? Yes, Rolly. Dahil po mura, sir, tsaka marami kang mga pagpipilian or choices na pwede mong bilhin. Oo. Di ba, no? Unang-una talaga sa listahan, sir, mura, sir. Kung ang dahilan mo, ha, ay mura, ibig sabihin, na-impluwensya nga talaga ng price. Okay? Kapag ang sinasabi natin is, wow, grabe, murang-mura, yun. Ibig sabihin, naging effective, naging very strong yung price as a stimuli. Kaya ka napabili. Di ba? Minsan may mga ganong factor tayo diba? Wala ka namang balak bilhin, wala kang balak na kahit na anong bilhin, pero nung nakita mo siya, tapos mura lang naman, binili mo. Oh. It's the price. Tama ba, Miss Bianca? Uy, Aaron. I'll be wearing now with you. Yeah, I broke a heart like somebody to me. Aaron, gusto ko sana yung pagkanta mo, pero not now, ha? Not now. Huwag mo ako sabayan. Okay, going back. Place. Ang place ba? Ay, sorry po, sir. Sorry po. Pakakantayin kita, manda ka, Aaron. Place, no? Paano na itong place na to? Itong place naman, guys, ang ibig sabihin, yung mall itself, di ba? Bakit nga ba doon ko sa mall gustong bumili? Kasi, sir, malamig doon. Tsaka, sir, doon, malamig na, malamig pa. At tsaka, sir, pwede mag-picture-picture. Di ba? Pang IG. Di ba? Oo. Yun lang ang dahilan mo. Hindi dahil mura. Hindi. Kundi dahil, sir, presko kasi dun eh. Okay? So, place yon. Promotion naman, kung sinabi mo na, uy, sale ngayon. Diba? Sale ngayon. May discount. Yun. Discount is a promo. Okay? Ay, sir, mas malupit yung sa kabila. Ano? Buy one, take one, sir. Diba? O, napapabili ka. May mas malupit palang offer sa kabila. Buy one, take one, and take the sales lady. Yun ang malupit na offer. So, lalong napabili ka tuloy. Okay? So, yan ang guys. Yan ang nasa disposal ng company. Pwede nilang pagsabay-sabayin yan para mamotivate tayo na bumili. Ngayon, lahat ng information sa galing sa environment, kasama na yung external, i-evaluate ngayon ng utak natin yan. Ayun, dito na sa black box. Yung buyer's black box kasi, ang nire-represent dito yung ating mind. Yung mind natin ang nire-represent yan. So, nandyan tayo, yung characteristics natin as a buyer, tapos, syempre, yung buying decision process. May 5 stages lang yan 5 stages or steps lang yan, so mabilis lang. Kung mapapansin mo, tayong mga consumers, we can make decision in just a snap. Diba? Minsan mabilis kisap mata lang nakapag-decide ka na, kuya gusto mo, okay sige pabili. Tapos ang usapan. Diba? Ang bilis. Ang bilis. So yung 5 steps na yon, nagawa natin siya ng ganong kabilis. Pero syempre may mga pagkakataon na medyo matagal yung process. Katulad ng mga babae, di ba? Bibili lang ng isang blouse, inaabot ng 2 hours. Grabe naman sa pagkatagal yon, di ba? Ayan. So ang point is, gusto kasi natin magkaroon siya ng response. Yun. Ano yun? Una, bumili siya ng product natin. Kasi yun naman talaga gusto natin mangyari. Di ba? Bili niya yung product natin. Okay? Tapos ano pa? Tapos, sir, ilang kaya bibili niya? Sana madami. So lahat na yan guys, papasok. Okay? Lahat na yan, papasok na yan dyan. So, itong buyers, models of buyer behavior na to, importante na maintindihan natin yung flow. Okay? Kaya alam natin na dapat meron tayong gawin.
Ngayon, bukod dito guys, bukod dito sa black box model na to, o sa ibang libro pala, tinatawag din pala siyang stimulus response model. Okay? Kailangan nyo maintindihan na merong mga ganito, na merong mga factor na nakaka-impluwensya talaga sa behavior ng isang consumer. So, nandyan nga si cultural, si social, personal, at si psychological. Cultural, siyempre, nandyan unang-una culture. So, yung kultura natin. Ang kultura kasi guys, natututunan to. Okay, itinuro sa atin ito. So, ibig sabihin, malaki ang role na gagampanan ng culture sa ating behavior. Okay, example, nasanay na tayong kumakain ng junk food. So, kahit anong sabi sa atin na huwag kumain ng junk food, kakain pa rin tayo. Diba? O kaya naman, medyo pinalaki tayo na conservative. No? Tapos tayo medyo mapili sa mga binibili. O hanggang sa pagtanda mo, dala-dala mo yan. Okay? Ganyan ang effect ng culture sa atin. Although, ito naman ay pwedeng maimpluwensyahan pa rin. Okay? Kasi may mga bagay na may kinalaman kay culture na pwedeng maimpluwensyahan, lalo na sa panahon ngayon. Through the presence of social media, mas madali nang maimpluwensyahan yung behavior. Di ba? Tignan mo, pagka party-party, yan na mo nakikitang mga umaaura-aura dyan, di ba? Hindi mo na alam ang itsura. Parang K-pop, di ba? Hindi naman nila natural na culture 'yon, pero dahil nga napapanood nila, no, medyo na-impluwensyahan na sila nung Korean culture. Kaya ganun na yung nila. Okay? Ang mga Pinoy, ang kinakain lang natin na hilaw yung kilawin. Pero dahil nga sa presence ng culture ng iba't ibang bansa, diba? Ayan, natuto na tayong kumain ng mga sashimi, mga ganun, diba? Yun. So, impact din yan. Yung subculture, ito ay isang mas maliit na culture sa loob ng culture. Okay? Ngayon, in a recent event, isa sa mga subculture na nadagdag sa Pilipinas ay yung mga Jejemons. Hindi ko alam, baka yung iba sa inyo kasali dyan, no? So, ang Jejemon ay isa sa mga kinoconsider ngayon na subculture. Kasi may sarili silang mundo. Hindi. May sarili silang kultura. So, may sarili silang get up, may sarili silang language, di ba? Yung mga Jejemon dyan, kaway-kaway naman. Paano ba kayo mag-usap, di ba? Ew! Ganun. Next is social class. Okay? Ang social class is yung antas ng pamumuhay. Eto guys, gusto ko lang malaman ang reaction nyo, no? Apektado ba ng antas ng pamumuhay yung mga binibili natin? Halimbawa, breakfast. Anong masarap na breakfast? Ikaw na, Aaron Charles. Mukhang yayamanin to Aaron? Anong masarap na breakfast? Anong binibreakfast po? Itlog po, saka hotdog. Tapos sinangag. Mahilig ka pala sa hotdog? Tsaka sa itlog? Tsaka sinangag? Very Pinoy. Okay. Meron ba dito na mahilig sa pasta? Ganon? Pang breakfast? Spaghetti? Uy, yun, may nagtaas. Si Joshua. Spaghetti. Na pataas saka pababa. Ayan. Now, alam nyo, may masarap din na breakfast, guys, bukod dun sa toasted. Wow. Oo. No. Sa amin, ganun din minsan, saute corned beef with potatoes and a sunny side up and a fried rice. Yun na yun. Now, bakit, guys? Bakit? Kasi,
yung social class natin has something to do with our decision kasi. 'Di ba? Yung antas ng pamumuhay. Um, I remember pagka kasi minsan kasi guys nag-check-in kami sa hotel. Pre-breakfast kasi 'yon. So, halata mo yung halata mo yung mga majirap tsaka yung mga hindi. Kasi kami, pagka kumain ng breakfast, talagang puno plato. talagang talagang sulit, kumbaga. Tapos yung ibang mga nakakasama namin, ang kinakain lang for breakfast, lang, fruits lang. Mahal-mahal lang bayad sa hotel, tapos fruits lang ang kakainin. Samantalang kami, lahat ng meat na makikita mo na nandyan, sigurado yan, sasandukin ko yan kahit pa unti-unti. Tapos balik-balik lang. Hindi naman na kami makikilala dun di ba? Okay, ganun. Bakit? Kasi social class yan Okay? Yung mga binibili natin, yung mga medyo mumurahing brand lang, di ba? Sila yung mga kailangan mahal. Alam nyo ba na marami tayong kayang gawin na hindi kayang gawin ng mga mayayaman? Una, kumain ng Lala chocolate. Hindi nila kayang bilhin yun. Bakit? Masyado siya pang mahirap. Ayaw nila nun. Di ba? Yung mga ganun. Ayan. Next is social. Ayan. Sa social factor, nandyan ang reference group o yung mga grupong kinabibilangan mo. Actually, malaki ang role ng mga grupo. Sa notes natin, marami akong mga binanggit na grupo dyan. Pero definitely guys, they really play a very big factor. Okay? Now, sa isang grupo, meron talagang tinatawag na opinion leader. Okay? Si opinion leader, siya yung pinaka may malakas na influence. Siya yung may pinakamalakas na influence. Kung baga guys, para siyang group influencer talaga nung kanilang group talaga. Okay? Halimbawa, Brother Mike Velarde, di ba? Pag sinabi niya, lahat tayo magsuot ng dilaw, ganun. Lahat ng member niya, lahat nakadilaw talaga yon. So, para mga ganon. Ngayon, sa marketing, nandyan nga yung mga social media influencers, yung mga brand ambassador, di ba? Yung mga, yung mga nasa bus marketing. Ayan. So, sila naman, guys, yung mga influencer o yung mga tawag dito, opinion leader na tinuturing. So, ibig sabihin, malakas talaga ang effect nila. Okay? Lalong-lalo na, dahil dito nga sa social media. Family is also part of the, social group. Okay? So, malakas din ang influence niyan. Okay? Halimbawa, di ba? Halimbawa, may mag-ina nagpunta ng Divisoria, sabi nung anak, ay, ma, ang ganda nitong shoe, bagay na bagay sa akin. Red na red pa naman. And syempre, ang effect niyan guys, kung supportive si mother, sasabihin na, okay, sige, dibilin mo, mukha namang bagay sa'yo. Pero kung hindi naman supportive, sasabihin sa'yo ay, nako junior, tumigil ka. Hindi sa'yo bagay yan, junior. Hindi okay yung red sa'yo. Ayan. Mga tipong ganun. So, ganun kalakas ang family. Okay? Ganun kalakas ang family. Kung ano man ang pagkakatulad sa tunay na buhay, tabi-tabi po. Okay. Next is roles and status. Lahat tayo ay may role na ginagampanan. That's a fact. Okay? Normally, ang role kasi has something to do with the person's position. Okay? For example, teacher. Lagi nila sinasabi, naku, teacher ka pa naman. Di ba? So, ibig sabihin, meron kasing role na ginagampanan. Now, ang bawat role, okay, ay tinitignan. Yan, tinitignan niya. May kasama kasing status yan So, kung minsan, naku, ayokong bilhin to. Bakit? Kasi, teacher ako, hindi pwede sa akin to. May mga ganon. Di ba? Ay, naku. Yung brand na to, hindi ito bagay sa akin. Hindi bagay sa role ko as manager. So, may mga ganong bagay. Minsan naman, kabaliktaran naman, ay, teka, manager ko, dapat hindi ganito ang bilhin ko, dapat yung pang-manager talaga. Yung ganitong mga brand, ayan.
Hindi pwedeng naka-Android ako, kailangan naka-iPhone ako kasi manager ako. Ano na lang iisipin ng mga crew ko, di ba? Kunwari nasa Jollibee ka or McDo, yung mga crew ko naka-iPhone, tapos ako hindi. Dapat, syempre, mas mataas dapat yung sa akin. So, may mga ganong factor. Okay? Next is personal. Okay? Sa personal, syempre, yung age natin. Age and life cycle. Okay? Katulad kayo at saka ako. Although, konti lang ang diferensya ng edad natin, no? Ako 44. So, maaring doble ng edad nyo yung edad ko. So, tingin ko may pagkakaiba yung preference natin, no? At saka syempre, not to mention yung occupation. At saka sa part ka pala ng life cycle stages, kasi kayo mga binatad dalaga, ako naman ay may asawa. So talagang meron ng big difference. 'Yun. So, ano pa? Economic situations natin. Syempre, 'di ba? Yung presence na tayo may pera at wala, kasama yan. Lifestyle. Hindi na ganong active ang lifestyle ko. Siyempre, tatay na Mostly, ang time ko ay nasa work and family na. Ayan. Wala na party-party. Ganun. Wala na tambay-tambay sa labas. Personality and self-concept. Personality is a unique characteristic sa mga individual. So, no question about that. Talagang iba-iba ang personality ng tao. Minsan, nagja-jive tayo, kaya tayo magkasundo. Pero walang perfect replica ng personality ng isang tao. Parang fingerprint daw yan. Now, yung self-concept, yun talagang, kumbaga how you carry yourself. Okay? Parang ganun yan. Ngayon, ang ginawa ng mga marketeer sa ngayon, guys, para kahit pa paano magamit nila itong personal factor na to, kasi alam nilang medyo malakas. Yung mga personality ng tao, inilagay nila sa mga product. Okay? Parang ganito. May mga pagkakataon ba na kapag nag-mall ka at may bibilin ka, may nakita ka isang damit na may ganitong color na parang feeling mo ginawa siya para sa'yo. Yung feeling mo, bagay na bagay kagad sa'yo kahit di mo pa sinusukat. Yun. So, ibig sabihin, nag-jive yung personality ng damit, pati yung color, doon sa personality mo. Ganon siya. Yun ang brand personality. Ngayon, ano pa? Sir, yung iba, grabe, no? Kayang-kaya nila magsuot ng tubeless. Diba? Hindi ko kaya yun. Kasi nga, hindi yon personality mo. Personality nila yon. Huwag kang magalala. Yung mga isinusuot mo naman, hindi nila kayang suotin. Halimbawa, example lang naman to halimbawa, si Rolima, no? Nagsasando yan. May manggas hanggang siko. Yun na yung sando niya. Hindi kaya isuot ng iba yung ganyang sando. Di ba? Kanya lang yon. So, huwag kayong may mga damit na para sa atin. Depende kasi yan sa ating personality. Next is psychological. Sa psychological, syempre, nandyan yung motivation. No? Lahat naman tayo, guys, meron ito. Sa motivation, meron tinatawag na motives o drive. No? Ito yung malakas na nagpupush sa atin. For example, nag-iipon ka para makabili ka ng ganito. Yan. So, it drives you. Okay? Another is perception. Perception is how you see, no? How you see or how you interpret things or the world. So, ganyan ang perception. Ano yung pananaw mo patungkol sa kanya? For example, kunwari, sabi mo, ang mga product naman kasi, wala naman silang pinagkaiba. As long as maingat ka naman gumamit, pwede naman. O kaya naman, kung ang thinking mo naman, guys, is that, hindi ko naman kailangan ng mahal. As long as na-perform yung function na kailangan ko, since basic lang naman yung kailangan ko, okay na yun. Wala akong pakialam kung ito branded or what. Yun. So, that's perception. Yung iba naman, hindi. Hindi. Sa akin, kailangan yung maganda na. Yung tipong kayang-kaya ko ibandera. Kayang-kaya kong
bardagulan na, uy, iPhone to. Kahit wala akong makain, iPhone to. Yung tipong ganon. Okay? Alam niya naman ang iPhone. Payabang. Okay, next. Pero gusto ko magka-iPhone. Try lang. Learning. Ang learning, guys, is a natural process. Wala. Gusto ko nga 8 lang eh. iPhone 8 lang. 8 Plus para medyo malaki-laki. Mahal eh. So, ang learning is a natural scenario na natututo tayo. Okay? Ngayon, sa learning, wala namang kailangan magturo sa atin, pero definitely matututunan mo. Example, yung mga bata, yung mga babies, di ba? Hindi naman sila tinuro ang magsabi na, o anak, kapag nagugutom ka, umiyak ka. Hindi. Naturally, alam nila na kapag umiyak sila, malalaman mo na sila ay gutom. O, di ba? Parang ganun yan. Ano pa? May nagsabi ba, yung mga, yung nanay nyo ba, guys, sinabihan kayo nung elementary kayo na, anak, pag nagutom ka, kumain ka? Pag nauhaw ka, uminom ka? Hindi naman eh. Natural na mararamdaman mo yun. Alam mo rin kung anong gagawin, kahit di ituro sa'yo. Ganyan ang learning. Pero ibahin nyo si marketing. Gusto niya, mag-take part siya dun sa natural process of learning. Tulad ng okay, kapag nauhaw ka, mag-Sprite ka. O, di ba? Instead na sabihin siya, uminom ka, hindi, mag-Sprite ka. O, nandun siya. Kasama siya. Di ba? O, malaking gutom, boom. O, eto. O, di ba? May inject kagad na product nila. Di ba? Gusto mo bang pumuti? Mag-BioLink. O, yun. Something like that. Next is beliefs and attitude. Ang attitude at saka belief, no? Ito ay parehong feelings. Yan. So, sa marketing kasi, pag sinabing attitude, we are referring to the feeling nararamdaman. So, positive or negative to. It's either you like it or you dislike it. Yung mas mataas na level ng attitude o mas mataas na level ng feeling ay yung belief. Okay? So, ang pinaka-basic is an attitude, sunod ay belief. Yung pinakamataas, yun yung tinatawag natin na value. Okay? Value yung pinakamataas. So, ang aim ng company, ang aim ng mga marketer is magkaroon ng positive attitude. Kasi alam nila, eventually, itong positive attitude na to, pag nag-prosper, pag nag-continue, magiging belief. So, ibig sabihin, may chance na meron na silang loyal customer. Ganun siya. So, yan guys ang mga factors. Okay? Ito naman yung buying decision behavior. Okay? So, mapapansin nyo, medyo parang iba siya sira. Yan. Ito, complex buying behavior. From the term itself, complex. So, dito guys, ang sitwasyon dito naman maganda. Kung mapapansin mo, merong high involvement dito. Ibig sabihin, kapag si consumer, ini-involve niya talaga ng gusto yung sarili niya. Sa pagbili, talagang personally siya bibili. Tapos, talagang nag-i-invest siya ng oras para malaman niya yung mga significant difference. This one pertaining to the informations kasi. No? Yung informations na hawak niya. So, marami siyang alam. Alam niya yung pagkakaiba ng bawat isa. So, ibig sabihin, ni-research niya talaga. Ayan. Pagka ganun ang sitwasyon, ikaw ay nasa complex buying behavior. Kaya lang ito tandaan mo. In a complex buying behavior, napakahirap mag-decide. Bakit mahirap mag-decide? Kasi nagiging komplikado ang lahat. Bakit? Dami mong alam eh. Nahihirapan ka tuloy mag-decide. Nahihirapan ka tuloy mamili. Di ba? Halimbawa, bibili ka ng cellphone. Ang dami mong inalam. Nagko-compare ka ngayon ng 5 unit. O ngayon, sagutin mo, madali ba mag-decide kung meron kang 5 unit na pinagpipilian? O, ganun ang complex buying behavior. Okay? Dissonance. Yan. Sa dissonance,
Few differences lang. Ibig sabihin, hindi mo masyadong inalam yung buong detalye. Hindi mo kinuha lahat ng information. Okay? Kinuha mo lang yung, kumbaga minimal informations na vital para sa'yo. Kunwari, ang hinanap ko lang, sir, camera. O yun. Ang pinagbabasihan, ang magiging basihan ng decision mo, camera. Eh di mas madali nga namang mag-decide kasi camera lang ang pagbabasihan mo eh. Oh, di ba? So, sa dissonance reducing, dissonance means discomfort. So, bawasan yung discomfort. So, ang ginawa niya, mababawasan ang discomfort kung mas konti ang alam natin. Halimbawa, nag-e-exam ka, di ba? Hindi mo naman na-review. Alam mo naman sa sarili mo hindi mo alam, huhulaan mo lang. O di ba ang dali manghula? O. Pero kung ikaw nag-review ka, na ni-review mo talaga ng buong buo, di ba ang tagal mong mamili ng sagot? O, parang ganon din 'yon. Okay? So, anong moral lesson? Mag-review kayo, guys. Hindi ko sabihin na wag kayo magre-review. Kalokohan niyo pag sinabi ko sa inyo na wag mag-review, okay? Ayan. So, dito, mahirap mag-decide. Dito, hindi masyado. Okay? Hindi masyado. Mahirap pa rin, yes, pero hindi na masyado. Dito naman, sa variety seeking, low involvement lang. So, ibig sabihin, hindi ka masyado nag-involve into the buying, in the purchasing, no? Tapos, may significant information ka pa rin. Okay? Kaya lang dito, kaya siya tinawag na variety seeking kasi nga ang tendency kahit na okay ka naman doon sa isang brand, ang tendency lilipat ka pa rin sa iba. Oo. Kasi bakit? Kasi nga gusto mo ng variation. Gusto mo matry yung iba pa. Kung baga, madalas kang mag-brand switch. Yun. Di ba, minsan may ganun satisfied ka naman, pero gusto mo i-try yung iba. O, ganun sa variety seeking. Kabaligtaran naman dito sa habitual. Sa habitual kasi, lumalabas, low involvement na nga, wala ka pang masyadong alam, kung ano na lang yung binibili ko dati, yun na yun. Kumbaga, nagiging routine na lang siya sa'yo. Okay? Nagiging routine na lang sa sayo. Pero guys may mga may mga products lang na pwedeng pumasok sa habitual. Ganon din sa variety seeking. Actually, sa lahat. Okay? May mga specific product lang. Pero dito, sa habitual, yung groceries mo, pasok na pasok dyan. Yung mga convenience product mo, pasok na pasok dyan. Okay? Next is ayan, medyo may sablay yung nakuha kong picture dito no? Dito sa may buyer decision process, guys, no? Ang process niyan is problem recognition. So, papalitan ko tong aking PowerPoint. Ayan. Sige, mo na nga. Starts with problem recognition. So, kailangan ma-recognize mo yung problema. Okay? So, halimbawa, paano ba nalalaman na may problema? May mga stimuli. Okay? Halimbawa, may nararamdaman ka na bang parang masakit dyan sa may, sa may tiyan mo? Yung parang medyo may mga sim-ngasim, ganon. Tulad ng nararamdaman ko ngayon. Isabihin niyan, gutom na tayo, guys. Ayun. O, di ba? May stimuli. May nagti-trigger. O, may magsasabi sa'yo. Okay? Okay. Halimbawa naman, naglalakad ka. Habang naglalakad ka, yung mga nakakasalubong mo, nahahawi. Nahahawi, palayo sa'yo. O, ba? Para ka may superpower. Hindi. Hindi superpower ang meron ka. Super putok ang meron ka. O yun. Diba? May nagsasabi sa'yo na na may kailangan ka. O, kailangan pala na yung
ng deodorant. So, yun. See? So, may magsasabi sa'yo. May mag-trigger. Kaya lang, kailangan mo ma-recognize. Okay? Kailangan mo siyang ma-recognize. Kasi pag di mo siya na-recognize, walang mangyayari. Diba? Step number 2 is information search. Hanap na tayo ng, dito na yun, parang nandito yan sa identification. Sa information search, hanap na tayo ng pwede makasatisfy dun sa ating need. O, di ba? Ito. Yan, dami palang pwede, no? So, pagkatapos nun, syempre sa information search, marami namang mga sources. Di ba? Yung mga Marites sa kanto, source yan. Mga TV ads, source yan. So, marami. Sa notes nyo, may makikita kayo ng mga different sources. Okay? Personal, commercial, public, at saka experiential. Sir, ano yung experiential? Ibig sabihin nito guys, base sa experience. Yung rekomendasyon na sinabi sa'yo ng kaibigan mo. Di ba? Ay pare, may putok ka din ba? Gamitin mo yung ginamit ko. Ganto. Yan. Experiential. Okay? Next is, evaluations of alternatives. So, ibig sabihin, kung meron na tayong mga pamimilian, marami na mga possible solution, pipili tayo. Okay? Kumbaga sa damit yan, ang daming damit, pipili ka na ng damit. Ano yung mga kino-consider mo? Price, design, diba? Yung quality nung tela, etc. Ayun. Isa-isayin mo ngayon yun. Kasi mag-evaluate ka eh. Tapos, purchase na. Ayun, ito na. Sa purchase, no, medyo nahihirapan tayo dyan kasi ang daming factor na dapat natin consider. Paano ba payment? Diba? Ano ba payment? Cash ba? GCash ba? Or what? Parang, teka nga, di ba? Nandiyan pa yung mga second thought minsan eh. Yung bibili mo na lang, bigla ka pang, teka lang nga, dali lang nga, yun. Di ba? Kasi bakit? Kasi guys, kung minsan, pumapasok agad yung dissonance. Yung parang feeling mo, hindi ka pa ready na mag-decide. Yung parang feeling mo, parang may makikita pa akong iba na mas maganda. Ayun. So, kung nakapili ka na, nakapag-decide ka na, sinulsulan ka pa nung kasama mo, kasi guys, alam niyo yung sulsul, literal na sulsul yan. At take note malaki ang role na ginagampanan niya para mas mapabilis ang desisyon mo. Oo. Tanungin mo yung iba dito na kapag ka namimili, sa shopping, talagang naghahanap ng kasama. Bakit? Sila kasi yung tipo na hindi makapag-decide mag-isa. Gusto nila may magbaback up sa kanila na bili mo na yan, mga ganun. Kasi nga, nahihirapan sila mag-decide mag-isa. Natatakot sila na baka sila ay magkamali. Yun. So, katulad nun, kung may magbubuyo sa kanila, pare, maganda yan. Bili mo na. Ano na yan? Panalo na yan. Yun. Bibili mo na. Yun. Next is post-purchase evaluation. Eto, pagkatapos mong bilhin, aminin naman natin at hindi. Kung halimbawa, damit sinukat mo yan bago mo bilhin, pag uwi mo sa bahay, susukat mo ulit. I-check mo ulit kung bagay ba o hindi. Tama ba o mali? Kasi gusto nating mawala yung dissonance. Yun yung dahilan. Pero alam nyo guys, bibigyan ko kayo ng tip para mawala yung dissonance. Huwag kayo magtatanong ng naibagay ba? Huwag. Ibahin mo yung statement. Kasi pagka naibagay ba, answerable ba yes or no? Dapat nang sagot lang yes. Paano? Nay, bagay naman, di ba? Dapat ganun. Kumbaga, sa statement pa lang, sinabi mo na kagad sa nanay mo, naniniwala ka na bagay sa'yo. So, susuportahan ka na lang niya.
O, di mababawasan yung dissonance mo. Ganon. Okay? Question, kasi that's the last slide. Yun. Thank you very much. Ayan. Okay. O guys, baka naman kayo ay may tanong dyan. Huwag mahihiyang magtanong. Nak, patay mo muna yan, nak. May klase ba si tatay? Tanong, guys.